Patuloy po natin purihin ang Panginoon dahil ito po ay kanyang gabi. Ginawa niya sa ating mga lingkod niya para dakilaan at purihin ang kanyang pangalan. Sige po, makakaupo muna tayo. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na muli. Magamit po niya para mag-share ng kabutihan. Bago po ito, manalangin po muna tayo. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka po namin na dinadakila sa oras na ito. Patuloy namin na niluluwalhati. Pinupuri ang matamis mong pangalan, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na niloob mo na naman. Ikaw po ang nagtakda ng araw na ito, na ibigay talaga namin sa iyo nararapat na papuri at pagsamba, Panginoon, sa pangalan mo. Dalangin namin, Lord, na samahan mo kami, Panginoon, sa mga salita mo. Ako po na yung likod na gagamitin, itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw ang mauna, ikaw ang mahayag, ikaw ang madakila, at ang iyong mga salita lamang, Lord, ang lumabas sa aking bibig. Dinideclare na po namin, Ama, katagumpayan sa gabi ito. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Sino po dito sa gabi ito, yung bago siya pumunta po dito, naramdaman po niya na mahal siya ng Lord. Amen. Yung papunta pa lang siya dito, ramdam niya na talaga na kumikilos yung pag-ibig ng Diyos sa buhay. Amen. Ayan po ang pag-uusapan natin, yung God's amazing love po sa bawat isa sa atin. Sino po dito excited na malaman niya na talagang siya pala ay kamahal-mahal? Amen. Siya pala ay kaibig-ibig. Amen. Siya pala ay talaga naman na katangi-tangi sa paningin ng Lord. Amen. Lahat po tayo, mahal po tayo ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Amen. Alam niyo po, bago po ako magsimula, talaga namang napakabuti po ng ating Diyos. Sisimulan ko po ito sa maiksing testimony talaga. At natutuwa po ako talaga na gusto ko po mapapurian ng Diyos sa buhay na meron ako dahil alam ko po na siya ang nagtakda nitong oras at araw na to. Pati po yung pagtayo ko, alam ko siya po ang nagtakda. Kasi bago po mangyari po na ako po ay piliin ng Diyos, talagang meron po akong pinagdaanan na talagang wala pong nakaalam. At doon ko po naramdaman yung pagkilos ng Diyos. Talagang hindi ka po gagamitin kung wala kang testimony, no? Ito pong Monday po, na-share ko na rin po ito dun sa cell group po namin, na talagang pagising ko po, hindi ko po alam kung ano na pong nangyayari sa sarili ko na yung testimony po ni Pastor Chris kay Sister Cherry, naranasan ko po. Sobrang daming bulong. Talagang matindi po yung bulong niya. Madami po sila. Bumubulong talaga sa akin. Kung ano-ano yung naririnig ko. Tapos dumating na po ako sa point na parang naguguluhan po yung utak ko sa bulong. Tapos hindi po ako mapakali. Nung time po na naranasan po yun ni Tita Che, akala ko lang po kasi dahil yung personality po niya, di ba, very soft, tapos parang malambing kasi siya, so parang ano po siya, yung kumbaga sa parang hindi siya katulad ng personality ng iba na matigas, ganun. Parang tingin ko po pwedeng mangyari talaga sa mga ganun yung personality, pero ang hindi ko po inaasahan na ang hirap po pala nun pag nangyari sa'yo. Talagang, ayoko po talagang makipag-usap kasi parang feeling ko, pag nagsalita ako, yung naririnig ko sa tenga ko, yun yung lalabas sa bibig ko po. Alam niyo po, hanggang pagligo ko, kahit anong ginagawa ko, naririnig ko siya. Talagang antindi po ng bulong niya sa akin. Tapos, dun po ako nagtanong sa Lord kasi etong month ng September, ang team po ng ating church is God is able. Habang naliligo po ako, nagsabi po ako, Lord, akala ko ba able ka? Bakit may ganito akong nararamdaman? Ginagawa ko naman ang lahat although alam kong hindi perfect, pero nagsusumikap naman ako, Lord, na masunod yung kalooban mo sa buhay ko. Pero bakit naranasan ko to? Parang hindi naman po
po ako nadidepress eh. Yun po yung ano, hindi po ako, wala po akong depression. Bigla po siya talaga, na talagang nangyari po sa akin. Alam niyo po, nung time po na yun, Monday po yun, guest speaker po namin si Pastor Chris sa aming cell group. Then po, habang nagsasalita po siya, talaga naman, may salita din po talaga yung sa tenga ko, naririnig ko, madami sila nagsasalita din. Pero pinipilit ko po talagang i-focus yung sarili ko, yung isip ko, yung puso ko sa pakikinig ng salita ng Lord. At alam niyo po, ang nangyari po nung after po na nanalangin po kami ng sabay-sabay, lahat po kami ng cell group namin, hiniling po talaga namin yung pagbaba ng presence ng Lord sa buhay ng bawat isa sa amin. Alam niyo po, yung tenga ko po, may lumalabas po talaga. May lumalabas po sa tenga ko na parang nag-ground siya. After po nung lumabas siya sa tenga ko, nakita ko po na kami nasa upper room, nananalangin at ibinaba po talaga ng Lord yung pag-ibig niya at presence niya sa bawat isa. So yun po yung katunayan na hindi naman talaga ikaw gagamitin ng Lord hanggat di niya paparanas talaga sa iyo yung pag-ibig niya eh. Katunayan po yun ng pag-ibig ng Lord sa akin po. Kaya marami pong salamat sa salita ng Lord. So, eto lang po, konting sharing lang po ng word sa kung ano po yung amazing love ng Lord sa bawat isa sa atin. Ito po kasing pag-ibig na sinasabi na to, na amazing love of God, ito po ay walang kondisyon. Wala pong pinipili, hinihiling o hinihingi sa atin ang Lord na kapalit. Hindi niya sinasabi na kapag masipag ka sa paglilingkod, ikaw lang ang mamahalin ko. Pag tamad ka, hindi kita mamahalin. Ibig sabihin, wala pong tinitignan ang Diyos sa pag-ibig niya. Lahat po tayo, pantay-pantay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kasi dahil nga lahat po tayo ay anak ng Diyos, di ba po kapag tayo may anak, talagang ibinibigay po natin yung the best natin sa mga anak natin. Ganon din po ang Diyos sa atin. Although, marami po talaga tayong mga kakulangan, marami tayong mga pagkakamaling nagagawa, pero bilang magulang natin siya, hindi magbabago po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit ano pa, yung nagagawa natin kasalanan, kakulangan, anuman yung mga bagay na hindi siya nasisiyahan na ginagawa natin, hindi po yun mababago. Na mahal po tayo ng Lord, lahat po tayo. Alam niyo po ba, meron lang po akong 3 points kung ano po talaga yung God's amazing love sa ating buhay. Ang sabi po dito, number 1, the love of God is infinite. Ibig sabihin, walang katapusan. There's no limit in God's love. Hindi po ito nadadry. Ibig sabihin, hindi natutuyo ang pag-ibig ng Lord sa atin. Ibig sabihin po nito, yung parang feeling mo, nagamit mo na, naubos mo na yung pag-ibig ng Lord sa buhay mo dahil sa mga sitwasyon mo, sa pinagdadaanan mo, sa kasalanan mo. Pero ang totoo, hindi mauubos po ang pag-ibig ng Lord sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, sabi nga, di ba, bawat umaga, sariwa daw po ang pag-ibig ng Lord sa atin. Di ba po? At bawat araw, iba-iba po talaga yung pag-ibig na pinapadama po sa atin ng Lord. Depende po sa sitwasyon na meron po ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, sabi po dito sa salita ng Lord. Kasi po, katulad po ng Father natin ng Diyos, mahal ng Diyos sa mga anak niya, katulad din po natin ng mga magulang na, di ba po, kapag mahal natin ang anak natin, dinidisiplina po natin. Ganon din po ang Diyos. Dahil sa pag-ibig niya po sa atin, kailangan niya rin po tayong disiplinahin. Sabi po dito sa Romans 8, sabi po dito, mga taga-Efeso 3:19, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin na pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Grabe po yung salita ng Lord, no? At alam niyo po ba na lahat po ng iniibig ng Diyos, talagang dinidisiplina po niya. So, pag feeling po natin, parang feeling natin sa sarili natin, na parang, Lord, parang ngayon hindi ko naman nararamdaman yung pag-ibig mo. Parang kapos na kapos ako. Parang, bakit ganun? Hanggang ngayon, sabi mo, love mo ko, pero bakit ngayon ang lungkot ko? Bakit ang dami kong hinahanap? Bakit ang daming kulang sa buhay ko?
Bakit ganito yung naiisip ko, nararamdaman ko, ganito yung pinagdadaanan ko, ganito yung sitwasyon ko. Diba? Minsan may mga ganun tayo, pero part po yun ang pagtutuwid sa atin ng Lord kung paano natin mararamdaman yung pag-ibig po na sa ating mga buhay. Amen po ba? And number 2 po, ang love of God is holy. Palakpakan po muna natin ang Lord. Ang pag-ibig ng Diyos ay banal. At dahil siya ay banal, alam niyo po ba na perfect po yung love na binibigay sa atin ng Lord? Alam niyo po, ang love ng Lord daw sa atin is pure. Righteous, without fault, walang mali sa pag-ibig ng Lord. Tapos walang kahinaan din sa pag-ibig ng Lord. Hindi unfair, hindi mali, lahat po ng kagandahan. At eto pa po, kailanman hindi po magiging mali ang pag-ibig ng Lord sa atin. Kasi ang target po ng pag-ibig niya is ikaw. Amen? Amen? Amen po ba? Ang target po ng love ng Lord, kaya hindi po magiging mali kasi tayo yun, yung sarili po natin. Bawat isa po sa atin. Talagang tayo yung target ng love ng Lord. Kaya, ikaw ba, nakikita mo ba na mali ka, nilikha ka ng Lord? May mali ba sa'yo? Mali ka ba? Diba? Hindi. Ang Diyos nga, hindi tayo tinitignan ng ganun eh. So tayo, wag nating i-judge yung sarili natin kasi doon po talaga papasok na parang feeling natin hindi tayo kamahal-mahal. Wag po natin gagawin yun dahil ang Diyos po, minahal po tayo kahit sino pa man tayo eh. Ano man ang meron tayo sa buhay, mahal po tayo ng Lord at hindi po yun magbabago. Amen po ba? And yung number 3 po natin and last, ang pag-ibig ng Diyos ay gracious. Kung feeling po natin, ngayon, may mga pagsubok po tayo, no? Meron sa financial, meron sa emotion, meron sa isip, diba? Meron sa pagkawik ng katawan, sa physical, sa kasakitan. Pero ngayon pong gabi, wala pong ibang sinasabi po sa atin ng Lord na ang pag-ibig niya po ay gracious. Kaya po nitong gawin lahat ng anumang isipin natin. Yung hindi natin kayang isipin, hindi maarok ng isipan natin, kaya po itong gawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, magtiwala po tayo sa pag-ibig ng Lord. Kasi minsan, mas nagtitiwala pa po tayo sa pag-ibig ng kapwa natin kaysa sa pag-ibig ng Lord. Yung tipong kapag feeling mo, hindi ka na pinapansin, hindi ka na mahalaga sa Kanya, mawawala ng saysay agad yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Mali po. Dapat po ang foundation ng ating pagkakristyano at pagkatawag ng Diyos sa atin, walang iba kundi yung love niya po sa atin. Amen po ba? Kasi po, masarap po talaga na yung foundation po ng puso natin, yung love ng Lord eh. Kasi although meron po tayong mga pagdadaanan kasi sabi na hindi naman pinangako ng Diyos sa atin na magiging madali at hindi niya rin pinangako na hindi tayo susubukin. 'Di ba? Walang sinabi sa Bible na hindi ka dadanas ng mga kapighatian, hindi ka dadanas ng paghihirap, pero hindi ibig sabihin nun hindi tayo mahal ng Diyos. Ang ibig pong sabihin nun, mahal na mahal tayo ng Lord, kaya natin dinadanas yun. Dahil sa testing na yun, na dinadanas natin, mararamdaman at nararamdaman natin yung miraculous love ng Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yung maa-amaze ka na lang, na dun sa pinagdaanan mo, makikita mo, grabe yung love ng Lord sa akin. Kasi kahit ganito, kapos ako, walang-wala ako, pero tignan mo, nakakabayad ka ng kuryente. Nakakakain ka. Hindi ka napuputulan, 'di ba, ng tubig. Ano pa? 'Di ba? Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Tingnan niyo yung mga katawan natin, ang lulusog natin, 'di ba? Yan ba yung walang pag-ibig ng Lord sa buhay? 'Di ba? Tingnan mo kung gaano tayo kalulusog. 'Di ba? Katunayan lang po yan na talagang mahal na mahal po tayo ng Diyos. At itong gabi na to, ang nais po ng Lord, ibalik naman po natin sa Kanya yung pag-ibig na ibinibigay na po sa atin
sa pamamagitan ng pagpupuri at pagsamba sa pangalan niya. Marami po salamat sa salita ng Lord. To God be the glory. Praise the Lord. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, God loves you so much. Alam mo yun yung love? Alam mo yung love ni Lord? Always neglected. Yun yung totoo. No? From the very start, from the very beginning, alam naman natin na ang Diyos tunay at tapat na nagmamahal sa bawat isa sa atin. But people always neglect the love of the Father, the love of the Son, the love of God towards us. Bakit? Kasi meron tayong hinahanap na pag-ibig. Meron tayong hinahanap yung puso natin, ang daming hinahanap. Pero katulad nga nung, sabi nga, yung puso natin napakalaki. At hindi nito kaya na punan ng mga bagay na nandito sa mundong ito. And only Jesus can fill our hearts completely. Buong buo. Kaya kahit na yumaman ka, kahit na ikaw na yung pinakamagandang babae sa buong mundo, pinakamagandang dilag, tingnan mo yung katabi mo, mukha bang magandang dilag yan? O mukhang magandang dalag? Kahit ikaw yung pinakamagandang dilag sa buong mundo, alam mo, hindi magsasatisfy ng puso mo yan eh. No? Kahit ikaw yung may pinakamaraming pera, pinakamagarang sasakyan, pinakamagandang bahay, it will never satisfy the longings or the emptiness of our heart. Kasi alam mo, bakit? Ang tanging magpupuno lang ng mga kakulangan ng puso natin, walang iba yung Creator natin. Siya lang yung nakakaalam ng mga bagay na makapagsasatisfy ng puso mo, ng buhay mo. Kaya, sabi niya dun sa Jeremiah 31 verse 3, sabi niya, I have loved you with an everlasting love. Everlasting, ibig sabihin, hindi magbabago, it will never fail, it will never change, no? Kahit na tayo ay lumalayo sa pag-ibig ng Panginoon, the love of the Father will still remain. Amen? Mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo ulit, tignan mo ng mata sa mata. Sabi mo, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? Sino naniniwala mahal siya ng Diyos? Amen? Kumalapak ng malakas sa Panginoon. Wow. Amazing, amazing yung love ng Lord. Amazing yung love ng Lord. And God is an amazing God. Sabi ng 1 Chronicles chapter 29 verse 11, yours, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all. Tamo, makikita natin din sa verse na ito, na walang papantay na sa Panginoon. Walang makapapantay at makahihigit sa Diyos. Amen? He is above everything. He is above all else. Kaya kung meron tayong mga emptiness sa puso natin, subukan natin si Lord. Subukan natin i-open yung heart natin at hayaan natin na ang Diyos, Panginoon, pumasok ka sa puso mo at iparanas mo sa akin na tama ka. You are everything. Ikaw yung lahat sa buhay ko. Sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 6, and said, O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. In your hand are power and might, so that none is able to withstand you. Amen? Napakaganda. Palapakan po natin ang Panginoon. He is a great God. Amen? Napaka-amazing. Hindi mo kayang kilalanin ng Diyos ng overnight lang. Hindi mo kayang kilalanin ng Panginoon ng isang basahan lang ng Bible from cover to cover. Hindi po. Kasi alam mo, sabi mo sa katabi mo, ang Diyos masikreto eh. Masikreto ang Diyos. Kasi gusto niya na inaano natin siya, no? Inaalam natin yung kapangyarihan niya, kung sino siya, yung identity niya, yung character niya. Kaya nga alam mo, yun yung reason kung bakit tayo nabubuhay pa araw-araw. Para i-discover natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Amen. So paano natin
64 verse 7 to 8. Lift up your heads. No? Saan ka ba nakatingin ngayon? Kailangan nakatingin tayo sa langit. Lift up your heads. Amen? O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of glory may come in. Who is the King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Amen? Alam mo, isa lang yun. Sino dito gustong maramdaman yung pag-ibig ng Panginoon? Pwede ba tayong tumayo po? Wow! Hallelujah! Isa lang po yun. We have to lift up our heads. We have to lift up our hearts to the Lord. And let us open the ancient door. Alam mo yung ancient door? Yung puso natin na luma. Na gusto baguhin ng Diyos. Naniniwala kayo doon? Amen. Yan ang porte ng Panginoon. Magbago. Baguhin yung sitwasyon mo. Baguhin yung kalagayan mo. Baguhin yung nararamdaman mo. Baguhin yung iniisip mo. Because ang kaaway po natin, ang ginagawa, sinisira tayo. Sinisira yung pagkatao natin. Sinisira yung identity natin as children, as creation of God. Kaya ngayon, hingin natin sa Panginoon, Lord, let there be restoration of my heart, restoration of my identity, Lord. Maramdaman ko yung pag-ibig mo. Buksan natin